Gabi po sa ating lahat, purihin po ang ating dakilang Diyos. At sabi nga ni Brother JB, na itodo na ba? Kulang pa. Praise God! Salamat po, naalala ko si Brother JB, bata pa siya noon. At nung siya'y mawala at biglang bumalik, sobra po akong natuwa. Natuwa ako noon. At si Brother JB nakita ko, talagang tuwa ako sa kanya pag siya ay nagdadrums. Yung pag nagdadrums siya, napapagaling din ako. So, praise God, sa gabi pong ito, ang tema natin is about overflowing thanksgiving. Kapag overflowing lagi, yung pasasalamat natin sa Panginoon. Dahil as isang Kristiyano, alam niyo po, isang Kristiyano, dapat tayo yung pinakamas mapagpasalamat. Sabi niya ni Ate Josie, ay yung term niya nung kami nasa online prayer warrior, kapasapasalamat, napakaraming bagay na kapasapasalamat sa ating mga Kristiyano. Dahil hindi lang naman dapat yung mga remarkable na mga bagay ang ating pinasasalamatan from the smallest na bagay, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Alam niyo po si Ate Baby, nagulat ako noon, nagka-Thanksgiving kami kasi may araw kami ng Thanksgiving, Sabado yun ang sorry. Salamat kami. Alam niyo po, sabi ni Ate Baby, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil normal akong umiihi at saka normal akong tumatati. Sabi ko, bakit kaya sa Ate Baby na pinagpasalamat niya na maging normal nagiging normal ang kanyang pag-ihi at pagtahi? Little did we know, magkaka-cancer siya sa colon. Pero nang pala, pinagpasalamat na niya na siya ay normal na umiihi at tumatahi. Dahil dadating ang panahon, mahihirapan siyang umiihi at tumahi. Dahil meron siyang colon cancer. Kaya please God, yung ganun kasimpleng bagay, dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo mga Kristiyano, dapat yun ang isang karakter natin. Mapagpasalamat tayo at hindi lang basta magpasalamat, kundi overflowing na uumapaw ang ating pagpapasalamat. Sapagkat lahat ng na kay Kristo, you have everything. Pag tayo na kay Kristo, nasa ating lahat. Amen. Ang mga pagpapala, ang kayamanan, ang biyaya, ay nasa ating lahat. Yan, napapaos na. Nasa ating lahat ang mga pagpapala at biyaya na nakaalaan ng Diyos para sa lahat ng tao. So tayo pa ba ang hindi pagpapalain ng Diyos? Kaya ang Diyos hindi papayag na ang kanyang mga anak kanyang pagpapalain. Kaya dito sa AOC, dapat ang culture natin, mapagpasalamat tayo. Lagi tayo papasalamat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, nagpapasalamat tayo sa kapatiran. Alam niyo po, yung nagsaserve na lang ng Santa Cena, basta ako sinervan ako ng Santa Cena, nagpapasalamat ako dun sa nagsaserve. Kaya dapat lahat ng bagay, ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Dahil hindi lamang tayo nagpapasalamat sa panahon na tayo masagana, sa panahon wala tayong karamdaman, kundi na sa lahat ng pagkakataon, dapat nagpapasalamat tayo kahit tayo may karamdaman, kahit tayo dumadaan ng mga kahirapan, iba't ibang mga pangyayari sa buhay natin, dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po yung isang kasalanan ng isang Kristiyano na, yung pagiging ungrateful, yung hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi nagiging self-centered tayo, nakatingin tayo sa ating sarili, kaya tayo hindi nagiging mapagpasalamat. At merong tatlong C na nangyayari. First, nagkakaroon tayo ng complaint, natututo tayong magreklamo. Pangatlo, nagkagiging tayong kritikal, hindi tayo mapagpintas. At ikatlong C, nagkakaroon tayo ng comparison. Kaya sasabihin natin, sana all. Dapat hindi lang sana all, kundi praise God. Magalak tayo dun sa mga pinagpapala, magalak tayo dun sa nakakaranas ng kasaganaan. Kasi ang Diyos natin pantay-pantay kung tumingin. He is the God who is in control. He is the God who is in throne. Na alam niya yung mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. So dapat tayo maging grateful. Huwag natin i-take for granted ang Panginoon. Kasi there are times we can take natin for granted. Kasi nakatingin tayo dun sa higit na mas malaking pagpapala. Pero yung pagpapala na nasa atin, nasa harap natin, hindi natin sikat ng araw, hangin, ulan, tubig, yung mga pagkain na kakain natin sa araw-araw, meron tayong malusog na katawan. Di ba nga napakalaking pagpapala? Sa Ate Baby, milyon ang magagastos, pero tayo, milyonaryo na tayo pag wala tayong karamdaman. Di ba? Napakalaking biyaya na noon na dapat hindi natin i-take for granted ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Amen? So, tatlong bagay na makikita natin o paano natin ipinapahayag
ang ating puso mapagpasalamat sa Panginoon? First is through a heart of worship. Yan. Heart of worship. Sabi sa Psalms 104 verses 45, pumasok kayo sa templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit ng pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So, ganun kabuti ang ating Panginoon, lagi siyang tapat kailanman. Kaya, kung dumaraan ka man sa batis na hindi maganda, o sa takbuhin ng buhay na hindi maganda, ang Diyos hindi nagbabago. Siya pa rin yung tapat magpakailanman. At ganun din sa Hebrews 12:28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaarihaang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sapagkat yung ating pasasalamat, nagpapakita natin ang paggalang natin sa ating Panginoon. He is a holy God. Nakarapat dapat natin bigay yung reverence, hindi lang basta paggalang, kundi yung reverence. Highest honor, highest glory. Siya yung karapat dapat. And number 2, heart of prayer. So, magitan ng ating pananalangin, sabi sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Pag tayo dami nagpapasalamat sa pananalangin, ano yung binibigay ng Diyos sa atin? Kapayapaan ng puso at isip. Alam niyo po, ang number 1 cause ng heart attack, ng stroke, stress. So pag tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na kahit na yung problema na yung ating panalangin, wala pang katugunan, alam niyo po, nababago yung mindset natin. Hindi na tayo nakafocus sa bigat ng problema. Nakafocus tayo dun sa blessing ng Lord. Dahil alam natin, tapat ang Lord, dahil pagkakaloob yung ating pangangailangan. At heart of service, sabi sa Hebrews 13:15-16, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At nakikita ni Jesus, papuri mula sa ating mga labi na nagpapayag ng ating pagdakila sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. In our service, dapat nakikita din natin yung puso mapagpasalamat. Dahil lahat ng paglilingkod, ano man yan, walang mababa, walang maliit, walang mataas, pare-pareho ang paglilingkod natin sa Panginoon. At ginagawa natin yun na may pagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat yun ay opportunity, yun ay privilege na binigay sa atin ng Panginoon. And nagagawa natin yun na may pag-ibig, may pasasalamat sa ating Panginoon. So in the book of Colossians, makikita rin natin na 3 times ay sinabi ng Panginoon in the context of worship, service, and prayer. Sabi sa Colossians 3:15-13, sa worship, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan yung lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, himno, at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Kaya napakalaga at tulad ng ginagawa natin ngayon, umaawit tayo ng pasasalamat para sa ating Panginoon. In service, sabi sa Colossians 3:17, at anuman ang gawin nyo ay sabihin, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So, di ba napakasarap na sa anuman ang ating ginagawa, kahit tayo napapagod, walang nagpapasalamat sa atin, hindi man lang tayo nababanggit dito sa unahan, wala man lamang thank you, yung ministry na walang thank you yung tawag dyan. Pero pasalamatan natin ang Panginoon dahil meron tayong lakas na ginagamit natin bilang pagsamba sa ating Panginoon. Amen? And through prayer, sabi sa Colossians 4:2, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handang magpasalamat sa Diyos. Yan is the Lord's will, na lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. And overflowing, hindi lang pasasalamat, it is an overflowing, nag-uumapaw na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi sa Colossians 2:6-7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo,
Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalin ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Kanya. Sa English version, overflowing thanksgiving. At yun sana tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, bilang isang church, makita sa atin na tayo ay isang church na mapagpasalamat, isang Kristiyano na mapagpasalamat. Being grateful to God makes us, okay, next. Number 1, more joyful. So kung gusto nyo lagi kayong masaya, magpasalamat. It strengthens our faith, nagpapatatag ng ating pananampalataya, shifts our perspective from problems to blessing. So yung pag tayo lagi di pasalamat, hindi tayo nakapokus sa problem. Kasi pag lagi tayo nakapokus sa problem, namamagnify yung problem, lalong lumalaki yung problema. Dati ang liit ang problema mo lang, pambili ng bigas. Ngayon, lagi kung bibili, ang dami na, lumawak na ng lumawak. Pero kung ikaw ay mapagpasalamat, hindi ka na sa problema nakatutok, makikita mo yung blessing na ng Panginoon. Amen? It deepens our relationship with God, lalo lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Aligns our heart with His will, umaayon ang ating puso sa kalooban ng Panginoon, allowing us to experience His peace, power, even in tough times. So nagkakaroon tayo ng kapayapaan at lakas sa panahon ng kahirapan. Give us spirit of contentment. Ito yung pinakamahalaga. Nakokontento tayo, ano man yung sitwasyon, dahil alam natin, may nakalaan ang Diyos para sa ating mga. Amen? Kapag entitlement, ito yung mahalaga. Hindi tayo entitled lagi. By the grace of God lang yan. Sa biyaya lang, yun ang huwag natin kalilimutan. Kaya hindi pwede lumaki yung ulo natin na entitled tayo. No, we are not entitled. Yan ay sa biyaya lang ng Lord. Reminds us of God's faithfulness and provision. Ang Diyos ang nagkakalob is sustaining us, providing us sa lahat ng kanya ating mga pangailangan. And He is faithful. Siya ay tapat. Higit pa sa ating pangangailangan ang kaya ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Pangulit, it foster humility. Natututo tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. So, ang pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon ay hindi ito isang obligasyon na hinihingi sa atin. Basta hinihingi lang sa atin ng ating Panginoon. Kundi dapat ito'y nagbubukal sa isang puso na puno ng pagpapasalamat. Ang ating kagalangan ay ang ating Panginoon. Ang ating kasiyahan ay ang ating Panginoon. Hindi yung mga material na bagay, hindi yung mga material na financial na bagay, kundi ang Diyos ang ating kasiyahan. Ang Diyos ang ating kagalangan. Yun yung papasasalamat natin sa Panginoon. Yun yung ginagawa ng pasasalamat pag tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. So as we end 2025 in facing a blessed new 2026 year, sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na siyang sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. So, giving thanks to God is the will of God. So, naghahanap tayo ng kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Magi tayong mapagpasalamat sa Kanya. So, sana sa 2026, patuloy tayo na magliwanag bilang isang lingkod, bilang anak ng Diyos, bilang isang iglesia, na isang iglesia mapagpasalamat. Isang iglesia na puno ng pasasalamat sa ating paglilingkod, sa ating pananalangin, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Hindi lang sa gabi ito, kundi throughout 2026, mapuspos tayo ng puso na mapagpasalamat sa ating Panginoon. That our light shines, na ang liwanag, ang pag-ibig ng Diyos, ang maghari sa ating mga puso. Sige, kunin natin ang ating mga cellphone. Lahat ng cellphone. Yung gustong magliwanag sa 2026, buksan mo ang backlight ng iyong cellphone at patayin natin ang ilaw ng church. Amen. Praise the Lord! Amen. Yung lahat na gustong magliwanag sa 2026. Amen. Yung lahat na gusto na mag-ilaw ang kanyang buhay dahil kasama na si Kristo. Yung lahat na gusto na lumakad sa liwanag ng ating Panginoon. Buksan natin ang backlight ng ating church.
sinusuko ang buhay ko sa iyo. Lord, gamitin mo ako. Maghari ang iyong banal na Espiritu sa buhay ko. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking kagalakan. Ikaw ang aking kasiyahan. Ikaw ang aking buhay, Lord. Narito ako. Ako ay sa iyo. Ikaw lang ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Ikaw ang Diyos, ang aking Panginoon. Sa iyo lamang ako, sa iyo ang maglilingkod. Salamat po, Diyos. Salamat po, aming Ama. Nakikita mo ang buhay ng iyong mga anak mo, Diyos, sa oras na ito. Narinig mo ang panalangin at naisin ang puso ng bawat isa, O God, Lord. Magliwanag ang buhay namin. Ayaw na namin ang kadiliman. Ayaw na namin lumakad sa kadiliman. Ang gusto namin ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, ang biyaya mo, ang maranasan namin. Ang masaganang pagpapala sa 2026, O Diyos. Let every chain, Panginoon, ay mawasak by the power in the name of Jesus. Salamat po, Mapanal. Salamat po, Diyos. Nag-uumapaw na pasasalamat, O God. Nag-uumapaw na pagsamba, O Diyos. Nag-uumapaw na papuri, Panginoon. Ay tanging sa iyo lang, O God. In Jesus' mighty name, magkalit mo sa iyo magsabi na, Amen! Amen! Praise the Lord. Hallelujah! Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoong Diyos! Hallelujah! Sige po, malakas na palakpak! Papulit pagsamba! Hallelujah! Woo! Amen! Palakpak ko yung mga tatakbay! Palakpak ko yung nakapuri! Hallelujah! 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 Amen! Tuloy nga po na napakasarap ang puri sa ating pong Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, huwag mo nga hayaan na hindi mo maibigay yung best mo. Sa pinala na nga sa atin ni Kuya Jimmy po kanina na, hallelujah, ito na yung taon eh. Amen? Mahal po na yung panahon. Para tayo pong lahat, maibigay talaga po natin yung todo papuri sa Panginoon. Kasi sa buong taon po na lumipas, hindi tayo kailan ng pinabayaan ng Diyos na mahal. Amen po ba? Maibigay mo ba yung todo? O hindi pa? Kuya Landon, ibigay mo na yung todo? Amen? Hallelujah! Yan, ibigay mo na yung todo? Para sa Panginoon? Woo! Ngayon, ibigay mo yung todo mo para sa Panginoon? Sa gabi kong ito, wala tayong magagawin kundi magpuri at sumamba sa nag-iisang Diyos na buhay. Hindi lang tayo magbabaga. Amen? Kaya huwag ka mag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa oras mong ito. Lagi kang may kasama. Kaya magsama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Hindi na tayo magbabaga. Mag-aapoy at magliliyap tayo sa magpuri at magsama sa nag-iisang Diyos. Amen.
With all our voices. Pumuli sa Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. This is our declaration right now. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O This is our greatness to you, Lord God. Hallelujah. This is our strength and our song for you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos ng buhay. Hallelujah. Patuloy ka namin sasabihin. Patuloy ka namin luluwalhatiin, Panginoon. With all our strength, Lord God. Handa namin ito sa aming mga kamay. Handa namin ibigay, Panginoon, ang buo naming lakas upang ikay pasalamatan, upang ikay purihin, upang kita kilayan sa anumang sulok ng iglesia kita, Panginoon. Hallelujah! Truly that you are great, Lord God. Hindi mo kami iniwan, Panginoon, sa buong taon ito. Hindi mo kami kailangang pinabayaan. Hallelujah! Hayaan mo, Panginoon, na pangitiin ka namin sa awitin ito, Lord God. At naniniwala kami, Panginoon. Hallelujah. Na kung minsan nalulungkot po kami. Na kung minsan lima po kami. Ngunit alam namin, Panginoon, na nariyan ang iyong kamay. Upang patuloy kami sa tuluhan, Panginoon. Upang patuloy kami iangat muli at ibalik esensya, Lord God. Hallelujah. Na Panginoon, handa namin abutin ang biyaya mo, Diyos. Sa panibagong to na darating, Panginoon. Narito kami. Handa magpuri hanggang sumamba, Panginoon. At ikaw yung pinaka-the best na pagsamba na maaari namin bigay sa gabi nito, Lord. Hallelujah. This is a song of our heart.
habang nakatas po yung ating kamay. Kaya po natin abutin natin yung presensya ng Panginoon. If ever man po hindi pa natin naranasan, nasahin po natin sa gabi nito. Let's have a moment of worship. Worshiping in spirit and in truth. Hallelujah. Lord, nakatas po ang aming mga kamay. We surrender our lives to you. Declaring your goodness, your greatness, and your mercy upon us, Lord God.
Minsan pa, napapasutin mo aming Diyos Ama. Purihin sa ating Panginoon. Hallelujah. Si Diyos po ang pinakamataas na kapurihan. Let's continue to worship the Lord. Manatili po tayo nakaupo. Dire-diretso na po tayo. Supposed to be Pastor Greg will share. But apparently, masama po ang panahon ang pakiramdam ni Pastor Greg. So, dire-diretso na po tayo. O gusto niyo muna pahinga ng konti? Check. So, kumusta po? Amen? Have you experienced different thing? Amen po ba? Hindi po naka-experience na kinanag po siya ng Panginoon o nakatag po na niya ang Diyos pumalakpak? Amen? Welcome feedback. Welcome feedback. Amen? So, this worship night is really different. Hindi ko alam kung dahil sobrang pagod. Amen? Sa mga nangyaring naganap. Amen? But apparently, I was asking the Lord, Lord, what do you want me to share?